Hello, hello, hello! Magandang araw and welcome. Ako si Mystico Moreno, or in short, mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so today, ang gagawin natin ay ang inyong new love reading dahil new season ngayon. It's Leo season. Yan, simula lang ng Leo season. So, gusto kong gumawa ng new love reading. At para ito sa lahat ng water signs. Ayan, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, hello sa inyo, water signs. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa Mystico Moreno channel. At sana patuloy niyo pong suportahan by liking this video and commenting below, lalo na kung mag-resonate ang reading na ito after niyo mapanood hanggang dulo. And then, sa mga bago, if you're new to my channel, at nagko-connect kayo sa akin, nag-resonate ang readings ko, at you find the readings helpful, and I would like to invite you na mag-subscribe sa aking channel para mag-grow pa yung channel ko at marami pa akong magawang love readings para sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sobrang appreciated ang inyong love and support. Okay, so gagawin natin, bubunot ako ng 5 pairs. So, 5 cards from this deck and then 5 cards from the other deck. And then, interpret natin siya accordingly. Okay. So, and alamin natin ano ba ang situation ngayon with your new love. If you're looking or ongoing on new love, you will find out. Okay. So, as I always remind in my channel that all my readings here are general and collective love readings. Kaya naman, pwedeng mag-resonate ang reading sa inyo, pwedeng hindi. Kapag hindi siya nag-resonate, huwag pilitin. Ibig sabihin hindi ko na-tap yung energy ninyo at hindi para sa inyo yung reading na to. So, you may leave it behind and panoorin nyo na lang yung mga susunod ko pang love readings. And best talaga na mag-book kayo ng personal private love readings dahil mas nakatune in yun sa energy ninyo. Nasa description box lang naman yung email address ko. So message lang kayo, magre-reply naman ako agad. And I would like to invite then everyone na i-follow yung aking Instagram page. So pwede nyo rin ako message doon. I'll be posting as well card pulls there. And yung mga events or pop-ups na pupuntahan ko for my reading. So, you can visit those places kung gusto nyo ng face-to-face na reading with me. Ayan. Okay. And by the end of the reading, I'll put 2 more cards. So, 1 pair from this oracle deck. And that will be the advice or additional message, advice from the universe with regards to the 5 pairs. Okay? Okay, let's begin. I'll get the 7th card dahil July pa rin naman niya. First card. Second card. Third card. Fourth. And 5th card. And paired with first card, second, third,
And last pair. And finally, yung oracle. Okay. Now, let's begin. Tingnan natin. First pair are sa water signs. Oh, okay. So, Six of Swords and Page of Wands. Yeah, in the recent past, I think na you walked away or kumawala na kayo sa sorry, sa past relationship. Okay, and this past relationship, you already move on. Okay, you left that very toxic situation and you released some, alam mo yun, baggages, emotional baggages in the past, and you now allowed yourself to accept what happened and move on and trust you're now trusting the universe na may better person na darating sa life mo. And yes, I can sense here sa other pairs na may panibagong person na darating sa life mo. There's new love, and we'll find out sino tong person na to. But here with the Page of Wands, there's actually a fresh start. Actually, dito pa lang. So the moment you left the toxic relationship, the past relationship with another person, actually this new person came into your life. There's a fresh start. It's kind the spontaneous pa nga eh. Alam mo yun, na parang pwedeng organic encounter, pwedeng kakilala mo na rin siya, tapos when this person found out na single ka na parang, ay talaga, and then, ayun, spark ng interest, pwedeng new person din talaga na nakilala mo somewhere, from a party, from an event, or introduced by the person, and then, since single ka, and then itong person is showing some interest, diba? You entertain din naman. Kaya sabi mo nga, parang accepted mo na kasi yung past is past. Parang ganun. Tapos na siya. And time to move on. And time to allow yourself to love again. Alam mo yun, yung I can sense here na kung nag-resonate itong reading sa'yo, ikaw tong water sign na hindi na parang ayaw mo na ng too much drama, ayaw mo na i-delay din yung agony na parang mag-emote-emote ka pa. Hindi. Ikaw tong water sign na parang, okay, tanggap ko na yung nangyari sa past, tapos na siya, it's time to move on, and then this new person came, and hindi ka na parang, nag-iisip pa, entertain ko ba to, galing pa ako sa past relationship, walang ganong energy. So, yeah, and you allowed yourself to really enjoy life lang din. So, there's a fresh start, and the moment nga na nag-end yung isa, may bagong simula sa'yo, and yeah, this is the new love that came into your life. Let's see the next pair. Okay. Yeah, so the Hierophant. Well, you allowed yourself naman din to parang may moment ka pa rin na gusto mo munang mapag-isa. Gusto mo na mag-reflect, mag-soul search. Gusto mo munang i-process lahat ng emotions ko, lalo na dito medyo parang hindi siya overwhelming, hindi rin siya underwhelming, pero parang you have this feeling na, bilis nga din ng mga pangyayari. However, as I told you, ikaw tong water sign na, yeah, accept mo na what happened in the past. But still, you still want to understand the situation, understand yourself, and gusto mo munang talagang maging concrete sa puso't isipan mo how you would move forward with this new person. Okay? And with the Seven of Coins, it's actually good kasi Seven of Coins is same. It has the same energy as the Hierophant. Yung kung si Hierophant, parang you're reflecting on your own and gusto mo muna ng space or time for yourself to
while entertaining this person, parang gusto mo ng moment for yourself to also reflect on this and assess what's really going on and how are you really feeling about this. Kasi with the Seven of Coins showing up, it's also a card of evaluation and reflection. Okay? Parang ang gusto muna is also, which I can sense na naiintindihan din ng new person or ng new love mo, na you need more time, you require time. Hindi ka rin, ayaw mo na rin na parang, yes, you're entertaining this person, but ayaw mo rin magpadalos-dalos agad at ayaw mong straight away mag-jump into a commitment or relationship without fully reflecting on it, na kung tama ba yung mga decisions. Ganun. So, gusto mo muna tama, sigurado ka din talaga. And with the Seven of Coins, slow growth siya, but it's growing. It means, even the connection, parang nangangailangan talaga siya ng time and care with regards to the situation para sigurado ka rin at hindi na maulit yung mga unhappy moments na nangyari sa past relationship, yung kaya you ended up walking away from it. So ayaw mo na yung maulit, gusto mo na lang na maayos, peaceful, harmonious, happy yung next relationship mo. Kaya ayun, may mga evaluation and assessment kang ginagawa with regards to this new love. Okay? Now let's see the third pair. Oh, nice. Okay, make a wish. The star is out. But here it's saying that this is actually what you hope for this person. I can see here that this person is very caring, and with the Three of Wands energy here in this new love, there's so much romance and adventure. Alam mo yun, parang nagpa-plan na nga kayo din na, I mean, for some of you, na you're also planning ahead and then mangyari in the future. But here, with the Three of Wands, you're taking action naman. Your person is proactive, taking action din sa mga gusto niyang mangyari. When it comes to having a relationship or commitment with you, at the same time, ikaw din, you're taking action on these things nga na mga kailangan mong pagdesisyonan, pag-isipan, at para malaman mo rin talaga how you will move forward in this situation. Kasi Three of Wands din is really moving forward or sort of stepping into the unknown, pero ikaw, medyo calculated risk, parang gano'n. You really want to take a leap of faith, step into the unknown, but being ready as well on what's coming. Diba? Hindi lang yung step into the unknown tapos bahala na, hindi gano'n. I don't see that energy. Gusto mo din talaga na sure ka, ready ka rin. Yeah, you'll step into the unknown, pero whatever comes, ready ka how you will approach the situation. Okay? Pero this thing, it's this new love is very promising. With the Star card here, there's a lot of hope. And parang itong person din talagang allowed you to have faith in love again. Okay? So medyo, this person is giving you a lot of inspiration. There's so much positivity here na parang in-encourage ka niya din talaga to look on the positive side at maging optimistic with regards to this new connection and new love. Okay? And Star card is also a card of healing. So I think at the moment, yeah, here medyo parang, sige, na-let go mo yung situation but hindi ka pa fully healed. Pero now part of your decision din, the moment that you enter this relationship is to also heal from the past. And para maganda to kasi parang self-awareness siya na alam mo na may mga bagay pa sa part mo na kailangan mo na mag-heal para makapag-commit ka ng buong buo sa panibagong relasyon na ito. Alright, now let's see the fourth card.
Okay. Sige, with the with the Knight of Swords coming up now here, and uh, the Knight of Coins. So first, the Knight of Coins is about consistency and yung putting trust and being responsible din sa situation. So here with the Knight of Coins, consistency and taking action din talaga on something na ano yung dapat gawin sa relationship. And coins is about something tangible, okay. And but here it's also a card of taking responsibility dun sa mga actions or decisions na gagawin natin. With the however, with the Seven of Swords here, I can, nandyan pa, talagang you really need to reflect more kasi here with the Seven of Swords showing up, you're entertaining this person pero may parang hindi full transparency lalo na on your end kasi may nakikita akong fear of commitment ka pa. Ano mo yun, yung gusto mo naman talagang entertaining yung idea or even talaga to move forward, kung dating stage man kayo or getting to know stage, gustong mong kilalanin tong person na to, pero may energy in you na dahil nga dun sa mga experiences mo in the past, lalo na yung recent past relationship na naging toxic at iniwan mo, nagkakaroon ka ng may fear of commitment ka bigla na alam mo sa puso mo na gusto mo pero yung utak mo parang nag-hold back dahil nga dun sa mga hindi magandang experiences na nangyari nung nag-commit ka. Okay, so but here again it's this fear kaya mo siyang alisin again. Kaya siguro lumabas si Knight of Coins kasi it's your responsibility din naman. Kasi fear mo yan. It's your responsibility to heal or alisin yung fear sa life mo kasi nagiging balakid siya. Okay? Sa pag-embrace mo dito sa new love na happy naman, okay naman. And something that you hope for pa kasi nakikita mo naman dito sa person na to na okay siya, mabait naman, at nakikita mong aalagaan ka. And wala namang parang masamang tinapay dito sa person na to. Pero, yung fear mo ang nagsasabi na parang, ay, wag muna. Oy, hindi okay. Parang ganun. Yun yung nagiging balakid talaga. Kaya, with the Knight of Coins, you should just trust. Trust the process, kumbaga. Diba? Na, sige, kapag nagkaroon ka ng feelings, na-fall ka, na-in-love ka, diba? And gusto mo rin naman talaga, huwag mo nang pigilan yung sarili mo. Okay? And we learn from everything. So, if I can see here naman na parang I wouldn't say that this is already the forever, pero it's worth entertaining this new love. And if it didn't work out, ibig sabihin may lesson learned ka ulit na makukuha from this relationship that you will carry in your next one pa. But for now, wala din ako nakikita talaga na something super negative except now. Okay, except sa 5th. Okay, lumabas si 5 of Cups but with the 7 of Cups here. Okay, so I think 7 would be a significant July, it's happening now, maybe that's why may 7 of Coins ka, may 7 of Swords, may 7 of Cups. Okay, alright, 7 of Wands na lang hindi lumabas, pero here with the 7 of Cups energy, meron ka kasing ayun nga, dahil nasa fear mo and meron kang wishful thinking, ang dami mong indecision pa. That's why very important itong Hierophant mode, more time for yourself para mas
yung space and silence na kailangan mo to really reflect on this. Kasi Seven of Cups is a card of indecision. Ang dami mo pang iniisip, ino-overanalyze, ino-overthink about this that prevents you to really decide kung i-embrace mo ba tong new love na to or fully entertain mo siya. Kasi meron ka pang mga ina-idealize or ina-fantasize, daydream about a relationship na parang porkit hindi mo siya nakikita dito, sabi mo okay naman siya, kaso lagi kang parang mabait naman siya, kaso ay stable naman siya, kaso ay emotionally available naman siya, kaso dahil nga rooted yun dun sa fear of commitment mo, kaya binibigyan mo lagi ng mga excuses or mga quote-unquote kaso, ganito, ganyan, yung isang positive thing. Kasi meron kang mga fina-fantasize na yun yung gusto mong mangyari agad, or may mga wishful thinking ka talaga about the relationship na in reality naman talaga hindi magiging perfect ang isang relationship, pero in your mind parang dapat ganito, dapat ganyan. Ang result nun actually is a Five of Cups energy. You might kapag ang nakikita ko dito, kapag mag-stay tong pagiging indecisive mo, your person, this new love won't wait too long. Okay? He or she can wait but not too long. And pwedeng mag-lead ito sa regret with the Five of Cups showing up here. It's a loss, sadness, and regret. Baka yung hindi mo pagkakaroon ng decision or puro ka later pag-iisipan ko ay hindi pa ako sure. Yung mga hindi pa sure na yan, may mga tao na very secure kasi sila, and they sa mga taong unsure sa isang bagay, they would eventually move on as well. And baka i-regret mo lang, baka manghinayang ka, magkakaroon ka ng mga may what if tuloy in the end. Okay? So, yeah, kaya again, very important itong time for yourself to reflect. Very important that you take a leap of faith or explore the unknown, but being ready for it, being cautious in a way, and stop manipulating din the situation and face your fear of commitment, and alamin mo how you can properly heal, because also if you're not ready, hindi ka healed, magiging lang siya talaga, block sa magandang connection sana or energy compatibility sana. So yun, again, nasa kamay natin ang ating kaplaran, nasa decisions natin how the next events in our life will unfold. Okay? Yeah, the universe may guide you, pero hawak mo pa rin ang iyong kapalaran niya na sinasabi, because we all have free will. And dahil sa free will na yun, yeah, whatever comes next or happens, yeah, yun yung magiging result. Alright, so sana nabigyan ko kayo ng guidance, and before I end, ito yung message, final message ni universe or advice ni universe sa inyo. Yeah, memory and spirituality. Yeah, that's why. Ito memory, again, balikan mo. It will help you in your decision. Okay? And dito sa spirituality, yeah, you can be something religious, something about yourself, but more on, so spirituality is really looking into yourself, what your heart and mind and your soul really wants. It will guide you. It will help you in your decision making. Kasi balikan mo, recall what happened in the past, why you left, and why you want better relationship. Kasi kung in the past gusto mo ng bagong relationship, balikan mo yun, tapos binigay sa ni universe, tapos the moment na binigay sa ni universe what you wanted, what you manifested,
biglang indecisive ka, biglang hindi ka sure, di ba? So, babawiin din siya sa'yo kasi hindi ka sure. Binigay ni universe sa'yo pero hindi ka pala sure. Then, eventually, babawiin din siya. So, balikan mo. Recall what you asked for, what you wanted. And if it is something that was given, what you hoped for is given, then do something about it. Look into yourself. Talagang self-reflect ka properly and see what's really inside you, your heart, your mind, your soul, and eventually will help you decide and act on it. Okay? So yun, so sana nakatuloy itong reading na to, and always use my reading with discernment. Okay, this is just an insight and guidance on what you can do next. And ayun, nasa decision nyo rin pa rin talaga ang kaganapan, ang magaganap sa mga susunod na araw. Okay, so maraming salamat. Kita-kits na lang muli sa susunod ko pang love reading. Ako si Mystico Moreno, or in short, mismo. Alright, ingat!